Kapi tayo. Mga Exxon, let's talk about renewal of the mind. And change your mind and change your life. Sahay, naragid sa to ang mindset mga Exxon ang nagpalisod sa to ang kinabuhi pod. In Romans chapter 12 verse 2 ningon siya, do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly with a complete change of your mind, so that you will be able to know what is pleasing, acceptable, and perfect to God. Now, our mind is one of the most incredible creation of God. With it, God has given us the amazing ability to think. Very amazing, no? But do not confuse between the mind and the brain. The mind is the activity. It is the movement of the brain. It cannot be seen, but we can notice its operation. Mao na nga mga psychologists, mayngon sila nga, we cannot read your minds and what is in your mind unless you talk. Okay? The brain is an organ of soft nervous tissues contained in the brain and can be seen. Kung operahan ta, makita na to ang ato ang brain, but we cannot see the mind. It is an operation of it is an operation, and we cannot we can only notice the operation, but we cannot see. So according to John Locke, a mind not yet affected by experience or expression, it's about a tabula rasa. Murag in the beginning, our mind is clean, but there is only an existing and disturbed, and it is pure state nga nasa tuwa kanabang bata nakita nimo nga mohilak siya o gutumon, musak siya sa didi sa mama o gibutang sa didi sa mama, mangihi siya o kinanan mangihi. Those are program. Murabag pagpalit na itong cellphone na nadaan, nakaprogram din na, pero kinahanglan na ito dugangan later on, pinagi sa to ang mga gusto i-input din na. And that's why, sa pagdako na to, there are sources of information nga posibleng nagpa-change sa itong mind. And then, wala ta naka-guard niya na, wala ta nakabantay niya na mga igsoon, no? Gikan sa ato ang family, sa atong neighborhood, circle of friends, tapos ato tagsimbahan, nakadungog po ta, tag-eskwelahan later on, natay nadungog nga mga pagtulungan ng eskwelahan, then nakadungog ta sa radyo, sa TV, sa newspaper, no? And that is a tri-media. Then nakadungog po ta og mga balita gikan sa social media, sa internet, and then the people around us. All this information, sources of information, mao'y diktar sa to ang mindset na to. Depende kung asa ta nga lugar, depende kung asa nga environment, nga nagdikta sa to ang mindset na to. And that's why pagdako na to, kung natay nakita o na-notice nga dili maayong result based on our mindset, mo na nga natanin yung topic, renewal of the mind. Ato ang bag-uhon, ang ato ang mga panguna-una, let's renew our mind so that we can also renew our life. Now, in the book of Thessalonians, chapter 5, verse 23, the first Thessalonians, this is written by Paul, yun niya, and the God of peace himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body be preserved entire without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. So, St. Paul mentioned a tripartite being here, the spirit, the soul, and the body. The spirit in Greek word is pneuma, means breath, di ba? Ingon pa sa Genesis chapter 2 verse 7, let us made man in our own image and likeness. And then he blew into the nostril of a man, that iyahang gininhawa, mao'y nagpabuhi ka na to. And according sa study, that is the Spirit of God. Let me say, the Spirit is life. And then the body, in Greek word, is soma. That's physical. Kaya ito ang magunitan na to, atong lawas na to. Kung magka-problema ta sa spirit mo, ato ta simbahan, mag-ampo ta, mag-umpisal ta, mga Katoliko, sa atong lawas mo, ato ta sa doktor, pero kasagaran nga nalimta na to, kining soul. In Greek word, it's called psyche.
It is the root word of psychology. It means psychology means the scientific study of human mind and its function. And sometimes kita labi na kita mga Pilipino hadlok ta nga makikistorya og mga psychologists, even pastoral counselors, kay pagtuon na to pag makikistorya na ta na muratag na problema, muratag buang, no? Pero maigsoon, it's sometimes it will help us nga mag-mirror sa tuwa unsay na natabo sa atong kinabuhi. Di ba? Mao na usahay mabiyaan nato ni nga part sa ato ang kinabuhi ang pagtan-aw sa ato ang psychological problem. Kay nahadlok ta no nga i-judge ta din nga area. Pero kinahanglan nato na nga ma-mirror nato unsa man ako ang problema, no? Ginabuhat karon basig dili na ni mao, basig dili na ni tama. And then we have somebody to help us, to journey with us, no? Diha nga area. Now, aron mabuhat na ito ng mga igsuon, for us to have a renewed mind, we have to accept new ideas. Di ba? Na yung mga, para sa ikaw karon ang naminaw, pananglitan, kung unsa ka dati, unya na kay nadawat nga ideas, mo na nagpahimo kanimo karon. Like for example, dati, elementary ka, nahimo kang nindawat ka sa mga pagtulunan sa elementary, napasar nimo to, nahimo kang high school. Naminaw ka sa mga pagtulunan sa high school, ni pasar ka, nahimo kang college. Pag-abot nimo sa college, nag-specialize ka o kurso, niya nahimo kang pananglitan o psychologist, tungod ka nag-eskwela ka psychology, and then nag-masteral ka, and nag-take ka exam, nahimo kang psychologist. The new idea nga imong kadawat, nagpausab sa imuhang kaugalingon. Diba? The same also sa imuhang uban nga mga pagtulunan nga imong madungog. Like for example, kaning mga new ideas lang hinoon mo inject ni siya diri sa tuang conscious mind, and then di pa dayon nato ni sa buhay, di ba? Like for example, nakay nadungog about business, unya passionate kay ka mamina about business. Pero pag apply nimo na di din mo ma-apply dayon nga naman ang katong old paradigm nimo, katong old self nimo, mao pa to usahay mo dominar sa imuha, no? Kung naada sa imuhang old paradigm nimo ang pagpasagad, katapulan, uban pa etc. kanang pagkabaliwala sa imuhang mga ginabuhat, usahay mao na mo dominar sa imuha. With the new ideas nga imong madawat ginahan sa training, seminar, pagbasag libro, mga counseling, teaching, preaching, pagbasag Bible, pagpaminaw sa atong spiritual directors, then that new ideas nga na-inject sa ato ang conscious mind, nya balik-balik ko na nimo nga information daw, repetition of information will change your old self into the new self. Mao na ato ang the old self now mawala siya, and the new self mo na mo dominar ka nato. And that's why importante kayo nga kanunay natong ibutang sa atong mindset every now and then ang pagiging positive thinker. Unya bisan sa Biblia sa una gisulti na ang mga igsuon, no, ang pagiging positive nato sa ato ang mga panghuna-huna kanunay. Mabasa nato na in Philippians chapter 4 verse 8, ingon si San Pablo, "Finally, brothers and sisters, fill your minds with whatever is truthful, holy, just, pure, lovely, and noble." And he said, "Be mindful of whatever deserve praise and admiration." Di ba? Nindot kayo kung ato nang isuma total mga igsuon, mura lang nag-ingon San Pablo, think positive. Di ba? Kaya usahay, mag-overthink ta, mga negativities, atong kinabuhi na to, antod nga ma-stress ta, ma-anxious ta, hindi na ta ka-perform o tarong. And that's why kinahanglan mo, usab ta sa to ang mga panguna-una. Ingon ni San Pablo, ang ato lang ibutang sa ato ang una-una, puno na to ng una-una kanunay, of whatever is truthful, holy, just, pure, lovely, and noble. And he said, be mindful of whatever deserve praise and admiration. Kana lamang ato ang isulti kanunay. And kung ato na mabuhat mga igsuon, magtabang na kanato nga mausab ato panguna-una. Na ako'y teacher sa una sa management. Gamay siya nga tao pero nahimo siyang manager sa usa ka
company diri sa Davao, nga multinational company niya, nagtudlo siya sa among eskwelahan sa Holy Cross of Davao College. Pagsulod niya, mingon din siya nga, so this is a management class. I say, yes sir. So do you want to become a manager? Yes sir. He said, if you want to become a manager, starting today, think like a manager, talk like a manager, dress like a manager, walk like a manager, and you will become a manager. Ang iya is condition imong kaugalingon nimo nga manager na kakaron. And that's why sa ato pod, no, we have to always keep on thinking and acting the way God wants us to be. Mao na ato ang ihimuon nato ba nga ato ang tan-awon kanunay kung unsa man ang gusto ala sa Ginoo kanato, mao na to ang una-unaon, mao na to ang ipamulong, mao na to ang bation, mao na to ang ilihok aron nga mahimo nang kita. Yeah? So let us keep on thinking and acting the way God wants us to be. And mahimo tang usa ka bag-ong binuhat. Okay? Ingon pa ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone and the new has come. Kapi-kapi.